Kami po ay sinadya ng aking pamangkin na si Jay Coson. At ipinaliwanag po niya yung tungkol sa issue ni Congressman Arjo Atayde sa Quezon City. May dala po siyang mga pruweba. May mga resibo. May dala siyang resibo. Unang-una po, wala po siyang ghost project sa Quezon City. Ay. Nangungutang po ang mag-asawang Diskaya kay Tito Art. Siguro hindi sila pinautang. Oo. Kaya itinuro ang pangalan. At saka ginugulo nila talaga ang kwento sa isang pag-asa na sila ay magiging state witness. Wala po palang kaso si Tito Art na kidnap for ransom. Oo. Ang meron po ay murder. Grabe, natawa naman ako doon sa huling sinabi ni Christopher Min na parang wala namang kinalaman sa kidnap for ransom, yung biyenan ni May Mendoza. Ang naging kaso daw nito ay murder, manggugurgur, my God. Feeling mo naman hindi mabigat yung kasong yan. Ano? Anyway, i-google nyo na lang. Balikan nyo, September 1992, nung inaresto yung biyena ni May Mendoza sa kasong parang he was suspected bilang leader ng Atayde Kidnap for Ransom Group Kinemerut. Basta parang ganun. Involved ito sa iba't ibang klase ng illegal na gawain like pangingidna, panggugurgur, at kung ano-ano pa. Basta i-google niyo para malaman niyo. Anyway, punta tayo dito kay Arjo. Okay, hindi kasi 'di ba? Hindi naman magsasalita yung pamangkin ni Christopher Min sa kanya kung wala ring basbas or utos ng mga Atayde. Aminin natin, showbiz yan. Tsaka syempre may may padulas yan. No, may Christopher Min. Anyway, nung panahon nakasagsagan, okay, ng flood control. Although hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yan, ano? But what I'm trying to say here is, nung panahon na binunyag ka ni Curly Diskaya, ilan kayo? Parang 17, if I'm not mistaken. Halos karamihan sa kanila, pinagtagulang agad ang kanilang mga sarili. Pero sa case mo, mahaba-habang panahon na nanahimik ka. Ang pagkakaalala ko, parang si wifey lang ang kumuda. Tapos pinagbawalan na rin siya. Dahil puro bashing ang natanggap ng wifey mo. Tataka lang ako na magbuhat nung masunog yung DPWH. Doon ka lang nag-start magsalita. Ano ba? Is it because of the schism na di umano sinadya yung sunog dyan sa DPWH para mawala ang mga ebidensya? I do not know, no? Kasi yun ang chismak, di ba? Malalaman naman natin sa investigasyon, although alam naman natin ang administrasyon na ito, luto ang investigation. And yung isa pang sinabi nila, na allegedly nangungutang daw itong mag-asawang Diskaya sa tatay ni Arjo, tapos hindi pinautang, kaya nagbiter-biteran at dinamay yung anak niyang congressman. Parang I find it so unbelievable. Kasi nakita naman natin kung gaano kayaman ang mag-asawang Diskaya. Nakita niyo sa bahay niya, pinakita yung parang jade ba yun na worth 7 million, may gulay. Diba? Nakita naman natin yung mga luxury cars nila. Na ito nga si Mrs. Diskaya, bumili ng payong worth 42 million kasi may libreng kotse. Naalala niyo yun? Diba? Sa pagkakaalala ko, si Curly Diskaya, ang merong kinukuhang pera sa tatay ni Arjo Atayde. Baliktad yung kwento Pero malaman natin yan sa korte. Arjo, parang wala siyang flood control kasi yung project na yun, parang ginawa naman in good faith. Kaya lang, ang parang may kapalpakan mga engineer na gumawa nun. Kasi, di ba, yan namang flood control Kinemerut project na yan. Hindi nyo naman talaga hinabol yung project, kundi yung kickback. Diba? It doesn't matter kung anong gagawin ng mga engineer na yan. Ang mahalaga, yung kickback na makukuha nyo. Huwag mong ilabas yung sarili mo. Kasi unang-una, meron kang post before. Na meron kang project. Wow nga ang gumawa Tapos bigla mong binura. Diba? Nakakaloka lang, no? Kasi sa ICI, parang wala akong alam na pinatawag kahit isa doon sa 17 congressman na binanggit ng Diskaya Kopo, lalo itong si Curly. Diba? Puro senador. Pagkatapos, kung naaalala nyo rin, nung Senate hearing,
nung tinanong ni Tito Soto, itong si Bryce Hernandez, tungkol dun sa mga di umano'y senador na nando sa laptop niya na binulgar nung kanyang abogado. Di ba dininay ito ni Bryce? Ang sabi niya, hindi po mga senador ang nasa computer ko, mga congressman po. Pero after din niyang sabihin yun, di ba parang ang pagkakalala ko, magkasabay sila ni Gutesa nung sinabi yun, di ba? Dahil that time si Gutesa dumating din. After nun, wala nang hearing. Tapos ang gusto nila, ipaubayan na sa ICI, yung pag-iimbestiga. Ang Blue Ribbon Committee, trabaho din naman nila na imbestigahan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Di ba? Anyway, yun lang. Nagtataka lang ako dito kay Arjo. Biglang nagsalita after masunog ng DPWH. Ewan ko, parang namamalisyahan lang ako. O ako lang ba to?